Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Sige, tayo lahat ay tumayo. Amen. Ang presensya ng Diyos ay narito. Amen. Ang kaharian ng Panginoon ay narito. Amen. Amen. At sa oras na to, patuloy. Simulan natin ang buwan na to ng bagong awitin. At sa bagong awitin na to, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Patuloy tayong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen! Amen! At pakisabi naman sa 5 katao na patuloy, aawit ako at magsasaya ako sa presensya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Come on!
tayong magpapasalamat sa Panginoon. Amen! Are you ready, church? Amen! Hallelujah! Come on! Basta kalokohan, hindi ko maunawaan Ang iyong dahilan, dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay yung binigay sa akin. Come on, let's sing! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmahal sa akin tulad mo. Oh, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya. Kami magsasaya, O God, sa piling mo. Kami magsasaya, Lord, sa iyong presensya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay, Lord. Wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, salamat. Salamat. Hallelujah. Salamat. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Thank you, Jesus. O, purihin ka. O, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. O, dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O, salamat sa iyong presensya. Salamat, Lord. Pagkat ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y tapat, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Holy Spirit. Oh, saturate this place. Hallelujah. Come on, church. Be filled in the presence of God right now. Oh, hallelujah. Acknowledge His presence. Hallelujah. Oh, we acknowledge your presence, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So tunay, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Lord. Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
galing, O Diyos. Wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, Panginoon. Come on. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. O sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Come on, awitin mo ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. O di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Magliwanag ka, Jesus. Sa habang panahon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's sing! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, come on! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko.
sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O awitan mo, Panginoon, bigas na awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, come on, pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa! Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, let's sing! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, ang kadakilaan mo, Lord, ay hindi mapapantayan, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. O, sambahin ka, Lord, sa spiritual katotohanan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Worship Him. Worship Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Salamat. Oh, Father, in the name of Jesus, Lord, patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, sinasamba, dinadakila, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Lord, na ibinigay mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil, Panginoon, ang iyong presensya ay patuloy na nararanasan namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. O banal na Espiritu, salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Lord. Salamat. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, patuloy naming itinataas, Lord God, ang aming main service, Lord. Patuloy kang mangusap. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na naririto, Panginoon. Hallelujah. Patuloy naming dinideklarahan, Lord, sa oras na to, Panginoon. Let your power will flow in this place. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Your anointing, oh God. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Patuloy, Lord, sa oras na to. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito. Ang iyong kalooban na mapangyari. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Francis Bolri Maragul. Amen. Sige po, tayo po ay darako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen. Handa na po ba yung ating mga kaloob para sa Panginoon? Lahat po ng handa na, pakitaas yung kanilang mga kaloob sa Panginoon. Amen. Sige po, no, basahin po natin yung salita ng Panginoon sa Luke chapter 6:38, no? Sabi dito, magbigay kayo at kayo ay bibigyan ng Diyos. Ustong takal, ito, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit o ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen? So ito po, no, sinasabi ng salita ng Diyos, what you sow, you will reap. No? And sabi po dito, remember where your wealth came from, giving is connection to God. Amen? So ang ating daw pong pagkakaloob sa Panginoon ay kinokonekta po, no? Kinokonekta tayo ng Panginoon, no, sa Kanya because God is good. Amen? Sino po naniniwala na ang Diyos ay mabuti sa Kanya? Magsabi ng amen. God is good. Amen? Sige po, lahat tayo ay tumayo. Handa na po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Okay. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa lahat ng mga kaloob po namin, Panginoon, Lord. Dinideclare po namin, O Diyos, lahat ng aming mga source, lahat, Panginoon, ng aming pinagkukunanan ng yaman, Lord. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, pangako mo, siksik, liglig, at umaapaw pa, Panginoon. Wala kaming sukat kalagyan, Panginoon, Lord. Salamat, O Diyos. Patuloy, Panginoon, dinideklara po namin at sineselyuhan ng lahat ng ito, Panginoon, sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, pwede na tayong magkaloob sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. So, announcement po, no, leaders and workers po, meeting after the main service, no, after po ng ating lunch time. Amen. So, meeting po natin, our monthly meeting po, no, so mamaya na po yan, after po ng ating lunch. Amen. So, sige po, wala pa yung aking mahiwagang salamin. Ilalayo natin yung mahiwagang salamin. Ayan, hindi yata alam kung saan nailagay yung aking mahiwagang salamin. Ayan. So, sige po, no? Lalayo ko na lang. Hinahanap ang mahiwagang salamin. Okay. Thank you, Lord. So, ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Ang lahat po ng handa na magsabi ng Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, no, yung ating pag-aaralan po ngayon, continuation po siya, no? Nung ating last na nagturo po ako, no, nung natatandaan po ninyo, no, yung aking preaching. Baka po malaki. Parang ano, medyo okay naman po, pero naninibago. Okay. Sige po, so yung ating pong topic, no, kung natatandaan po natin, no, yung ating topic nung last, ako po yung nag-preach, no, the shoe of readiness of the gospel. Amen. So ngayon po, continuation po yan, part 2 po natin. Ito po, ano, patungkol pa rin po, no, sa readiness. Sa readiness, yan. Ayun na pala, nakita ni Kuya Dap. Napuspos po yung mga kabataan at hindi alam saan nailagay yung aking salamin. Okay po. No? So, the shoe of readiness, part 2. Is there oil in your lamp? Ayan. Is there oil in your lamp? So last topic po natin, in the previous part of my message, no, yung nakaraan pong mensahe ko, no, na ituro, sabi po dito, we identify what is the oil means. The oil symbolize of the Holy Spirit. Kung natatandaan niyo po, no, yung aking tinuro, no? Sabi dito, it will be the central message of the parable of the 10 virgins. Naalala niyo po ba yung the 10 virgins, yung 10 dalagang ikakasal? Amen. Sino kaya yung 10 dalagang ikakasal dito? Kasama ba tayo?
No, kailangan, no, sa pagbabalik ng ating bridegroom, kailangan kasama ka doon, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kaya biyata ka rin. Amen. Sabi dito, no, it will be central of the message parable of the 10 virgins. In Acts chapter 1 verse 8, you will receive the power. Binabalikan ko lang po, no, yung ating mensahe nung last para po pundasyonan natin ng mabuti. No, when the power of the Holy Spirit, sabi dito, no, receive the power of the Holy Spirit, no, ano yung receive? Ano yung na-receive natin? Ano yung na-receive natin? Nung naranasan natin yung banal na Espiritu, ano ba? Power of the Holy Spirit. Power of what? Ang sabi dito, power to be witness, not just to do witness. Amen. Aliya mo po basta mag-witness ka, mo po basta mag-share ka ng salita ng Lord. Ang sabi dito, but power, may kapangyarihan. No? Iba po yung nagwi-witness, iba po yung nag-share ng salita ng Panginoon. But ang sabi dito, but power to become a witnesses. Amen. The fuel of our life is the anointing of the Holy Spirit. Natatandaan nyo po yan. Sabi dito, nasaan ba yung Holy Spirit? Nasaan? Nasa kanino po? Kanino po? Nasa katabi mo ba yan? Nasa sa atin po yan. Amen? Nung tinanggap po natin si Lord as Lord and Savior ng buhay natin at naniwala tayong siya ay namatay at muling nabuhay. The Holy Spirit, kapatid. No, ene po kinawa ni kikatamu. Amen? Inside us. Ang sabi dito, we can receive more and more. Amen? We can receive more and more the power of the Holy Spirit. We start to cultivate Him. And ang sabi dito, and it's up to us how to be filled and how to be on fire. Amen? So, nasa sa atin po yan. Sabi ko nga sa mga kabataan kanina, no, hindi usapan dito kung matagal ka ng mananampalataya o bago ka palang mananampalataya. Ang mahalaga dito, no, yung responses ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi dito, it's up to us. Sabi natin, it's up to us. No, kung yung fire na yan, no, ay hindi mawawala, yung apoy na yan, no, ay hindi mawawala. Ang sabi dito, it's up to us to be filled and how to be on fire. Ito po ang tinutukoy ng 10 virgins, ng 10 dalaga. Okay. In 2 Kings chapter 4, 1-7. Sige po, no, kung may Bible po kayo, ano ko lang po to, supporting verses, pero babalikan po natin mamaya yung ating teksto. In 2 Kings, sige po. 2 Kings chapter 4, verse 1-7. Okay. Ito po ay isa sa mga miracles din po sa life po ni Elisha, no? Ang sabi dito, ang lakis ng babaeng balo. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh. Hanggang sa mamatay, ang sabi dito. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Sagot ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Ang sabi ng babaeng balo, wala po maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay at manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang maihiram. Sabi dito, pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlan na nahiram mo'y punuin mo ng langis. Ang sabi dito, mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina, isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniyabot sa kanya-kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan po ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang mga natitiray gamitan ninyong mag-ina. No? So makikita po natin itong parable na to. Nagtanong po si Eliseo, no? Lumapit itong babaeng balo. Siyempre po pag sinabing, di po ba, mga widow, babaeng balo. No? Sino yung mga babaeng balo dito? Taas nga ang kamay. Kita? No?
Sabi dito, ang kausap po ni Eliseo dito is babaeng balo, no? May panap. Mga babaeng balo po, no? Ang babaeng balo po ang kausap ni Eliseo. Now po, sa parable pong ito, no? Humingi po ng tulong, no? Itong babae na to at lumapit kay Eliseo. At sinabi niya na ito yung sitwasyon, no? Yung dalawa kong anak gustong alilain. Sabi niya, so ganito, ganito. Tinanong siya ni Eliseo, ano ba ang meron mo sa iyong tahanan? No? Sabi, ano bang meron mo sa bahay mo? No? Anong sagot niya? Ang sagot niya, isang bote na may oil. No? Isang bote na may langis. So dito po sa parable na to, makikita natin dito, no, na mismo po, no, ang lingkod ng Panginoon, no, talagang tumulong siya. At ang sabi dito, kung ano yung meron mo, sabi niya na yun yung ang tawag doon, yun yung through that, no, makikita natin doon na kumilos si Lord, no, sa pamamagitan kung ano yung meron yung babaeng balo. At nakita natin doon, no, ang sabi doon, lahat ng mga sisid, sabi ni Eliseo, lahat ng mga pwede mong lagyan, sabi niya, lagyan mo, di ba? Dahil nga po, merong senaryo dito na kailangan ng pera itong babaeng balo, tama po ba? At dito, makikita natin dito yung clear na instruction ni Eliseo, no? Sinabi niya, iniisa-isa niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. No, ang sabi na, magkulong kayo sa mag-iina sa isang kwarto. Ginawa po ba nila? Ginawa nila. So makikita po natin dito, no, dahil po, ang sabi po, nung unang teksto, no, nung binasa natin, ang sabi niya doon, yung pong aking asawa, sabi niya, ay matagal naglingkod kay Lord. At ang sabi doon na may takot sa Panginoon. And nung sinabi niya kay Eliseo ito, nag-start na po si Eliseo na gumawa ng pamamaraan para makatulong dito sa babaeng balo na to. No, so makikita po natin dito na clear yung instruction ni Eliseo. At after po sinabi ni Eliseo yung instruction, anong ginawa ng babaeng balo? Ginawa po ba niya? Ginawa niya. So sometimes po sa atin, ganun din si Lord. No? Merong pagkakataon sa mga buhay natin na merong ini-instruct si Lord yung mga bagay at hindi dapat nating gawin. No? At ngayon, no, sa oras na to, katulad nung tinanong ko kaninang umaga, no, kung tatanungin kayo ni Eliseo ngayon, ano ba ang dala-dala mo ngayon? Ano yung meron ka? No, ano yung meron ka ngayon? No, no, kung tatanungin tayo ni Eliseo ngayon, kung ako si Eliseo, tatanungin ko kayo, ano yung meron nyo sa bahay ninyo? At o kaya, ano yung dala-dala nyo ngayon na nandito kayo sa presensya ng Panginoon? Amen. So ang sabi po dito, the empty vessel were filled. So ang sabi doon sa binasa natin, yung mga bote na walang laman, isa-isa po nilang pinaglagyan. Okay po? Sabi dito, the empty vessel were filled. At yun po ang gusto ng Panginoon sa mga buhay natin. And sometimes, no, yung buhay natin parang full of emptiness. No, pag sinabing emptiness, marami tayong dalahin. At yung mga dalahin na yan, and sometimes yun yung mga dahilan na kung bakit, no, tayo ay hindi nagpapatuloy sa Panginoon, nadi-discourage tayo. But ang sabi dito, hindi iyon, no, ang gusto ng Panginoon. Kung meron mang emptiness sa mga buhay natin, ang gusto ng Panginoon is more, no, i-filled niya, katulad ng babaeng balo, na tayo po mismo na i-filled natin yung ating mga sarili saan? Sa salita ng Panginoon, sa mga pangako niya, and through that, no, naniniwala po ako, lahat ng mga sisidlan natin ay wala ng emptiness. Amen. And sabi dito, no, God wants in our life to be filled and empty vessel by the power of the Holy Spirit. The power made us perfect. Amen. In our weakness, no? Sabi dito, ang ating kapangyarihan, sabi na, ay ginawa ng Panginoon perfecto para sa atin. Kanino? Kanino nang galing yon? Dahil sa ating Panginoong Yesus. In our weakness and in our emptiness. Amen po. The presence of God who filled in our emptiness and that fellowship of the indwelling power of the Holy Spirit inside us. Amen. That make things happen. Amen. Sa lahat po ng pagkakataon ng ating mga buhay, sabi ko nga kanina, it's up to us kung papaano natin lalagyan ng langis yung ating mga takalan, yung ating mga jar, yung ating mga bote. It's up to us. Amen. Sabi natin kanina, when we receive the power of the Holy Spirit inside us, we have the power to become witnesses. Amen po ba? Now, ang sabi dito, no, ito yung purpose ng Panginoon. No, ang sabi niya dito, the power made us perfect in our weakness and in our emptiness. Kagaling na po, Lord, niya.
Sabi doon, in our kahinaan, no, pinupuno ng Panginoon yung bawat pagkukulang na yan. Pinupuno ng Panginoon yung bawat kakulangan na meron tayo. Why? Ang sabi dito, because of the power of the Holy Spirit living inside us. Kaya po tutoy itang sasabihan dang, ramdam niyo yung Holy Spirit po tang at yung aking church. Ramdam niyo yung Holy Spirit po tang mag-Bible study ka. Pero po tang at yung naka-outside world, yung totoong mundo, paglabas nyo mamaya dito sa pintuan, makikita nyo ang totoong mundo natin. Buriya po yung totoong yung mundo. Kalwal mo po yan, kabulat yung impossible. Yan na po yung totoong mundo natin. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, no? In our emptiness, no? Ang sabi dito, kailangan, no? Nagiging perfecto yan in our weakness and in our emptiness because ang ating Panginoon ay nasa sa atin na. Amen. The presence of God, sabi dito, who filled in our emptiness and that fellowship to the indwelling. Kumikilos siya, naninirahan yung presence ng Lord sa atin. Kaya kung meron ka man pinagdadaanan, amen, sinasabi mo lang sa Lord, nagyong ko yan. Amen? Amen po ba? Sabi dito, inside us that make things happen. In Matthew chapter 25, 1 to 13, ito po yung teksto natin. Basahin ko na po siya. Sa Mateo po, Tagalog po yung aking Bible. Sige po, kung meron po kayong tingnan nyo na lamang po doon para po mas malinaw natin siyang maintindihan. So dito po tayo iikot. Okay? Ito po ay patungkol, tutuloy ko na po no, yung aking mensahe no, dito po sa talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos na may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod sa mga kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi nang may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta naman kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang, habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama na siyang pumasok sa piging. Sa buffet. Kasi they are ready, they are prepared. Samantalang yung 5, anong sabi? Busy sila pang sasaling extrang oil. Busy sila pang sasaling extrang. Sige, isipan nyo na, anong extra? Sabi dito, okay, samantalang dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanday kasama silang pumasok sa kasalan, at etong matindi, sira din pasbul. Ipinid ang pinto. 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin ninyo kami. Anong sagot ng lalaking ikakasal? Sabi nila, ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo, kasakit na nito, imbitado ka kayong pigi, tas may late ko, kakatok ko. Nasadya no? Ala kang access kasi, naka-invited. Nanita niya. Alam mo yun, na ang kalago, maka-makeup ko, kaka-parlor, di ba? Tapos ating kang nakakalingon, meron kang nakalimutan. No? Meron kang nakalimutan. Then pilig mata mo na no kaba, di ba? Pilig mata mo no kaba. Ini pa matindi. Di ba? Mikpakili ka pa. You are prepared, di ba? Di ba sa kasalang ganon? Di ba pa chereng magninang? Di ba? Bakit? Kasi bantang presentable tam. Parang ganito yung nangyari. But ang nakakatungkot dito, handa naman sila, meron silang mga ilaw.
Ang problema, dahil nga nabalam yung ikakasal, yung gawa doon, pare-pareho lang, actually pare-pareho lang may tugtod. Pero, di ba sabi ko kitang unang preaching ko, pero yung 5, kahit na natulog, handa pa rin sila. Alam mo yon? Naalala ko yung kapatid ko, kasi po nung last week po, nandun ako, ito lang week na to, kasi related dito. Natutulog na po ako doon sa kapatid ko. Sabi ko, dyan ako matutulog, ganito. Di, inayos po nila yung tulugan ko. Tapos, alam mo yon, di po ba, pag natutulog tayo, aalisin mo yung makeup, maghihinamos ka, magpapantulog ka, di ba, parang komportable. Ngayon, dahil po yung kapatid ko, talagang maayos yun. Po. Ngayon, nung 2 a.m. in the morning, nakatalikod ako. Alam mo yun, wala na akong lahat, napantulog ako, itang talagang natural na cherry balungan. Nung umarap ako sa kapatid ko, alam mo yan, natawa ako dahil pinagtatanggal ko lahat. Yung kapatid ko, piling mata na nagyela pa rin. Kasi po, alam niya, kinabukasan, maaga kaming aalis. Makaredy, alam mo yun, nagulat ako, isasang. Makaredy, piling mata na. Imbis na rugum, alam mo yun na, madaling araw 2 a.m. in the morning, natatawa ako kasi nakita ko yung kapatid ko, kasi meron siyang pinagaandaan kinabukasan. Alam mo yun, so parang ganito siya. No? Ngayon, yung mga 5 dalaga na to, ang nangyari, they are prepared. Kaso ang nangyari, itong 5, hindi sila well prepared kasi meron silang mga ilawan pero wala silang extra oil. Kaya nga, ang ginawa ng 5, di ba? Hindi nila, anong ginawa nila? Umihingi, sinasabi na, dinan mo kami extra oil kasi itang sulumi, uundap-undap nila. Yung mga ilaw namin, sabi nila, andap-andap nila, kailangan mo kaming bigyan. Ano sabi ng matatalino? Ay, sabi niya, hindi po pwede, hindi magkakasya sa atin to. Ano sinabi? Sabi nila, pumunta kayo doon sa tindahan, bumili kayo. Yeah? So ngayon, nung habang sila ay willing sa pagbibili ng langis, dumating yung ikakasal. Hindi na sila napahintay. Kaya ang nangyari, pumasok yung 5. Yung 5, nung sila na ay nakabili na ng oil, ano sabi? Kinatukla, di ba? Ang sabi doon, yung lalaking ikinasal, sabi, isinara ang pinto, ipinid, sabi niya, isinara. Ngayon, nung kakatuklo, nang sabi na, ko kakilala, isipan niya, tiya kakabaming pilik mata mo, maka-makeup ko, maka-riban ko, di ba? Tapos sabihan, kaya ka, sakit na nita niya po. Now, ngayon, ganito yung scenario nangyari dito. Now, ang sabi dito, no? If you want the supernatural result, if you really want to shine in darkness, you have to do something that is not of this world. Amen? Kung gusto nating maranasan yung supernatural na sinasabi natin, na dinideklara natin, kailangan, sabi doon, na kailangan tayong mag-shine, kailangan tayong lumiwanag, no? Sa kadiliman, ang sabi dito. Why? And then sabi dito, you have to do something. Kailangan tayong gumawa ng isang bagay na sabi dito na hindi para sa mundong ginagalawan natin. Amen. Ano pa? You don't need the copy, the behavior of this word and expect the difference. We need to remember these 3. Sabi dito, kailangan, no? Sino po dito yung mga believers? Kasi nandun, makatulala rin kabataan, nino rin believers. Ararubo ka ako, yan. Kaya kung rugubal, mga nanong yung, talagang yun po. Kasi yan pong kabataan, naliwala ka magulangan. Talagang payapian mo sa bita sa bita. Kailangan mo lang pa. So, kakadap po natin, nepon. So, sabi ko kanina, no, sino yung mga believers dito? Lahat po ng mga believers, tayo po yun. Tama po ba? So, sabi dito, tayo po yung tinawag ng Panginoon para magliwanag sa mundong ginagalawan natin. Kaya po, ang turo po ng salita ng Panginoon in Romans chapter 12, verse 2, sabi doon, no, wag na tayong makiayon sa mundong ginagalawan natin. Amen? Sabi dito, we are the representative. We are the representative of our King here in His kingdom. Amen? Amen? In His kingdom here on earth. Diba? Tayo po'y representante ng ating hari sa kanyang kaharian. Amen? Now, if walang pagkakaiba, no, yung ating behavior, yung ating mga character sa sinasabi ng mundo, ano yung makikita sa atin? Nakukuha po ba? Amen. Kaya nga sabi dito, no,
You don't need the copy, the behavior of this world, and expect the difference. We need to remember these three. Okay, number one, the word cultivate. Sabihin natin, cultivate. Sabi ko po nung last preaching ko, the oil symbolize the Holy Spirit. Sino po dito yung may Holy Spirit? Maniwala na ko bang pungating ganun kating yung Holy Spirit na. Sabi dito, because the oil symbolize the Holy Spirit. Cultivate the oil in your lamp. Ito na po. Ang ilaw na sinasabi po, the lamp, no, ng ilawan mo ay ikaw. The oil in your lamp is you. Sabihin mo, ako yan. Sabi dito, no, cultivating your relationship with God, the oil in your lamp is to let you shine in the darkness. The presence of God is the one who gives you light. Amen. Kaya napakahalaga po sa atin. No, ang sabi dito, yung ating relasyon sa Panginoon. No, kailangan natin i-cultivate. Ano ba sa Tagalog yung cultivate? Cultivate, it means bungkalin. Binubungkal. Binubungkal natin yung lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Binubungkal natin yung lalim, no, ng ating pagnanasa na makapaglingkod sa Panginoon. Binubungkal natin, no, yung ating, no, prayer life, no, sa Panginoon. At ang sabi dito, no, sa pamamagitan, no, if you are filled in the presence of God, alam niyo po ba na bagamat may pinagdadaanan, alam mo yon, no, talagang parang alimi at tatalnan ing mundo. No? Sabi ni kanina binabasa natin, kailangan makikita yung pagkakaiba. Amen? Makikita yung pagkakaiba, patyating kang pagdalanan. Sabi doon, kanina yung kinanta namin, there is joy. Even though na meron kang pasanin, meron kang krus na binibitbit sa iyong likuran, pero makikita pa rin natin dito, no, ang sabi dito na kailangan, dala-dala mo ang presensya ng Panginoon. He's the one who gives you hope and light. Amen. Number 2, fellowship. Fellowship in Greek word is, ang sabi dito is, koinonia. In Greek word, it means communion with God. The Holy Spirit is your friend, leader, teacher, comforter. He always in you. He always with you. Sabi dito, don't miss out the relationship and fellowship with Him. The presence of God is the one who give you. Bakit pa ulit-ulit dito sinasabi na the presence of God is the one who give you life? Bakit po? Kapag po tayo, sabi ko kanina, no, yung ating emptiness, no, kapag po yung ilawan natin, di ba yung ilaw sa lampara, usually po, for example, walang power, tapos nakita natin yung lampara, itang kakanya-nya mo po, aandap-andap niya mo, kakanya-nya. Anong ginagawa natin? Dinalagyan po natin ng oil or gas para po hindi siya tumigil sa liwanag niya. Amen? Nakukuha po ba natin? So ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ano ibig sabihin doon? Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga nakikita natin, ano man yung mga naririnig natin, ano man yung sinasabi ng flesh natin. So, ang sabi dito, ang tinuturo po ng salita ng Panginoon, through the presence of God, through the fire of the Holy Spirit na nasa sa atin, naniniwala po ako na ma-overcome po natin ang lahat ng ito. Amen? Sino po yung naniniwala dito na siya, no, ang presensya ng Panginoon ay carry niya? Dala-dala niya. Di ba yung 10 dalaga, dala-dala nila kahit saan sila pumunta? O kailangan yung presensya ng Panginoon, dala-dala natin kahit ano man mangyari, kahit saan ka man pumunta. May pinagdadaanan ka man o hindi, carry mo yung presence ni Lord. Amen? Kaya nga po, pag carry mo yung presensya ng Panginoon, bagamat may pinagdadaanan ko, yung tawa mo, hindi na babago. Amen? Yung mga Kristiyano, kailangan laging happy. Wala naman yung sising mo, na. Tingnan ko nga yung mga tawa nyo, no? Happy. Yeah? Kahit na meron ka mang pinagdadaanan, alam niyo po, yun yung pinagkakaiba. Ang pagkakaiba ng believer sa unbeliever. No? Parehong may pinagdadaanan, pero po, yung ang tawag doon, yung pagkakilala sa Panginoon, yun po yung naiiba. Amen? Amen po? Sabi dito, cultivate. Sabi natin the word cultivate. Okay. And then number 2, the fellowship. Amen. The presence of God is the one who give you light. Amen. Number 3. Sabi dito, faithful. This verse remind us about the ministry that entrusted to us. Itong 10 dalaga, merong 5 dito.
na diligence doon sa kanilang ginawa. Na alam nila na ikakasal sila, alam nila, kumbaga parang makikita natin dito na talagang preparado sila. No? Bagamat nakita natin nabalam yung pagdating ng bridegroom, pero bagamat natulog sila, na delay, pero makikita natin dito, they are prepared. Amen. At ang matindi dito, meron silang daladalang extra oil. Amen. Meron silang daladalang extra oil. Parang reserve na nila kung ano man yung mangyayari dito, at least meron silang pagkukuhanan. And dito po involved in our ministry. Sometimes, di ba, kapag alam mo yan, alam ko po bawat isa sa atin na dumarating yung minsan, nababurn out ka, minsan dahil doon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, parang ayaw mo nang magpatuloy. Amen. Parang sinasabi mo, Lord, hanggang na ako muwatake ni. Po. Pero dito ang sabi, kung maunawaan natin, no, yung plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, especially in our ministry, no, hindi natin, alam niyo yan, kapag talagang carry mo yung presensya ng Panginoon, at kilala mo si Lord, alam mo yung kanyang pangako, alam mo yung kanyang sinasabi. Alam mo yan, no matter what, nagiging faithful ka pa rin doon sa ministry ipinagkatiwala sa'yo. Amen. Alam mo yan na, kapag meron kang pinagdadaan, alam mo na mo, bisa na kang mag-walkout, bisa na kang, di ba? Pero hindi nga eh. At alam niyo mo ba, bilang mga believers, alata mo, magaliwa ka ng celebrity. Ang mundo ko nakatingin sa atin. Nepo, di ba? Di ba? Anong ginagawa nun? Alalang balureta, nungali, pantunan, kasaysayan ba rin? So tayo din po mga believers, ganun tayo. Ang mundo po, tayo ang tinitingnan nila. Bakit? Because we are carrier of the presence of God. Amen? Bakit? Kasi po, si Christ na po, no, ang siyang nagiging sentro na ng buhay natin. No po. So ngayon sabi dito, in every situation po, especially sabi dito, no, nire-remind tayo, no, sa ating faithfulness sa Panginoon. Sabi dito, sometimes we don't have, eto pa, sometimes dahil sa pinagdadaanan natin, katulad ng mga 5 hangal na walang extra oil. Yung suluta mo, undap-undap yun. Potang uundap-undap na kanta pa manintum, di ba? Kanita pa manintum, kitang kailangan tam. Pero sabi na Kenny, mas masanting well prepared in bawat metong kiyakatam. Amen? Sabi na Kenny, sabi niya dito, we must be faithful. Ang sabi dito, no, sometimes we don't have oil or we don't have an extra oil to fill us. That's the time we feel burnout. Mababurnout na tayo. Pag na-burnout, ang dami mo nang nakikita. Ako kayo mayan nito. Ako bineso-beso nito. Diba? Ano pa? Yan mo ang dami na nating nakikita. Diyan na po nag-start yung nababurn. Kasi po, yung ating ilawan is uundap-undap ni. Po, paborit. Sabi mo kasi, may paborin magundap-undap isulong. Yan po. Sabi dito, no? We must be faithful in our time day in or day out. Ano sinasabi dito? Nasa church ka man, nasa trabaho ka man, nasa kaibigan ka man, nasa pamilya ka man, outside world. Sabi dito, you must be carrier of the presence of God. Amen. Sabi dito, we must, no? Saan man tayo dadalhin? We must to be faithful in our time, day in or day out, whatever comes our way. Ano man yung ating dadaanan, ano man yung mga nanulaman ditang salubungan tamo, sabi doon, kailangan nagiging faithful pa rin po tayo sa Panginoon. Amen po? Nakukuha po ba natin? Now, how to keep oil in your lamp? No? Paano natin daw ikikip yung ilawan mo para hindi mamatay? Keeping God's anointing. Sabi dito po tayo magko-concentrate. The wise and foolish. No, yung 10 dalagang matatalino at yung 5 hangal. Ang sabi dito, those who were foolish took their lamps, took no oil with them. Actually, lahat sila may ilawan. Ang pagkakataon
nelakwan. Niya po. And sometimes, no, sabi dito, sometimes sa mga buhay natin, we are busy. Kaya sinasabi ni Lord dito, no, maging aware po ang bawat isa sa. Bakit sinabi dito na kahit saan ka mandali ng Panginoon, kailangan carrier ka ng presence of God. Carrier ka pa rin, no, ng banal na spirito. Kasi kung carrier ka ng banal na spirito, may iwasan po natin kung ano yung nakikita natin sa mundong ginagalawan natin. Sabi nga, di ba, ang sabi nga nung isang pastor kaninang maga, ang salita ng kaharian at ang salita ng mundo ay magkaiba. Amen. Ang salita ng mundo, amen, pero puro sorrow, yan, puro pain. Pero ang salita po ng kaharian, bagamat, di ba, merong nagsasabi sa inyo ng ganito, merong sinasabing ganyan, pero yung paring love sa puso mo, no? Parang gusto mo na, pero dahil nga alam mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi dahil kasalanan mo o whatever, no? Pilit mo pa rin, kasi yun eh. Kaya nga sabi ng anong pagkakaiba natin, no, sa mundong ginagalawan natin. Kaya sabi dito, no, tayo ay representative ni Lord. Ngayon, ang sabi dito, no, ito yung sinasabi, the wise and the foolish. But the wise took oil in their vessel with their lamp. No? Ay, maganda, puno yung lalagyan at meron pa silang extra. Amen. At ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon, no, puno tayo, may extra pa, humihingi pa tayo every now and then and every now and then. Ngayon, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, babagsak pa ba tayo kung tayo ay puno na? Di ba? Kung pinuno ng Panginoon yung emptiness natin, sa palagay po ninyo, lalayo pa ba tayo sa Panginoon? Hindi na. Ayun yung po yung sinasabi niya. No, yung mga 5 matatalino, puno yung kanilang ilawan, meron silang extra, at nagnanasa pa silang nagnanasa at nagnanasa. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen po. Nakukuha po natin. Sabi dito, the wise virgins continued daily to be diligent. Diligent sila, seryoso la, prepared la. Bakit? Kasi pinag-isipan nila na if ever man, no, malilate, no? Yung lalaking ikakasal, no, kahit anong mangyari, kung ano yung mga kailangan na dapat dalhin, dinala nila. Ela matalino, sabi mo, tamo kayo matalino, tamo na. Sabi dito, the wise virgin continued daily to be diligent. They are fully prepared to go out and meet the bridegroom. Amen. Yung mga ikinakasal. Di ba? Sino po dito yung kinasal na? Kinasal na, di ba? Ang tawag doon na excited ka, isuot yung maganda mong damit, yung balang Cinderella ko, tapos itang palepe na niyang kaba, di ba? Tapos itang belo mo, tapos yung groom mo nandoon, naghihintay sa'yo. Tapos ito pa, after doon sa church, o after doon sa ceremony, di ba, meron pang another part, ano yun? Pagpupunta ka na doon sa kainan. O, di ba? Yung reception, pagpunta yung reception. Di ba, doon sa reception, maganda rin yung dadatnan mo doon. Di ba? Mas maganda nga yung sa reception eh. Buffet. Eh, kung ikaw ay sponsor ng akalan, sponsor mo. At ikaw, sponsor lukulukan, putang mulita at ikaw pang bitbit. Di ba? Tama ba? At yung mga sponsor, yung mga taong nandoon, they are sick. Pinili yun. Bakit? Pinili yung mga yan, if ever kinuwang bridesmaid, sino yung sabihan? Ninang niya? Ano pa? Isang ninang kinuha, no? Nanya po. Ngayon ko rin nasabi, may sponsor. Talagay ako, nano po. Magana kaya. Nano pa? Siyempre, nung kumakain niya na related karela. Tama po ba? Ako kwa tayo po. Even po ka ng bridesmaids lang. So, hindi po sasabihan. So, yung nasabihan, lahat doon sa kasalan ay may special na role na ginagampanan. Amen. Amen po. Now, ang sabi dito, these diligence took their responsibilities. Sino yung mga diligence? Yung 5 virgin na nagdala ng mga extra oil. Now, the foolish virgins are careless. Ay, di bali, maliit na yaman. Maliit na yaman yung pakasalan ko. Okay mo yan, matutod ko pa. Parang okay lang sa kanila yung balamit ang pabanjing-banjing. No, sabi ko nga sa mga kabataan na kanina, di ba? Sabi ko sa kanila, from San Mateo, Mapalad, Camba. May gising na ako naning oras yung servisyo, alas 8.
nendilo na ka, ni malansya na ka, itang abulod na nitang pantalon mo na niyang kataram, dahil nag-prepared ka, sinimba ka. Diba? Tapos sabi ko, ninyukliya ka, itang balami, itang nanuyita, itang parang makanini. Alang kang bangs. Tapos sabi ko, karela, nag-blast on ka, nag-blast out ka. Tapos sabi ko, kaya mo pa rin kirang silip mata mo. Sabi ko, karela, ginawa mo na rin yan. Pagdating dito, sabi ng worship, are you ready, church? Diba? Sabi ko kanina, at yun ako rin, Kenny, sabi ko, binyeyo na, many plus na kayo, mendilo na kayo, may gising na kong maranon. Nanong dahilan, utatso kayong Kenny, and sometimes malik kayo. Datang kayo, yari na yung praise and worship. Ay, tindihan na naman, pastor, ta kasi bayo ko pa. Ay, tindihan na naman, pastor Jing, ta kasi love na akong pastor Jing. Mahilig tamo ko, yun yung sinasabi dito sa yung 5 foolish. Mahilig la pong paata-ata. Niya po? O kaya, wait lang. Niya mo? Mahilig tamo po kitang paata-ata. At ito yung ginawa. Sabi dito, the foolish virgins are careless and have lack of respect. Alam mo yun? Diba? In-invite ka, pinik ka nga para dun sa piging. Tapos, ka well prepared. Magkain na magsimula ng ceremony. Tapos ka rin may panto na nitang nanita. Panto ng detang kailangan mong kabit kitang kakasal. Di ba kailangan kung meron kang role na ginagawa para sisiguraduhin mo lahat na ilalagay mo doon sa ikakasal, hawak mo na. Tama ba? Ang nangyari dito parang ganito. No, yung mga role na kailangan nilang gampanan na hindi po nila nagawa. Niya po, kaya mahilig lakitang paata-ata. Sabihin nyo, paata-ata. Sabi dito, no? The foolish virgins are careless and have lack of respect for the bridegroom and their future as a married couple. Alam mo yun? Di ba? Manaya na lang. Ibig sabi, las tres. Velaso ni di ang kakasal. Di ka na yung panayan. Imbis na lang bumalabulay yung kakasal. Ahawa tayo po. In Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose our heart. Sabi dito, number 1, the wise and foolish. Number 2, lamps going out. Sabi dito, and the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Anong sabi nito? No, bigyan mo kami ng ng ekstrang langis. Kanina sabi kay laro, imbis na langis niya. Sabi dito, no? Bigyan nyo kami ng ekstrang langis. Sabi dahil ang ilaw namin uundap-undap na. Ano sabi ng mga matatalino? Sabi dito, no? Pati kayo saling kaya kayo. Kung bibigyan namin kayo, sabi niya, hindi magkakasya ang mga ito. Now, ang sabi dito, the foolish virgin, careless. They have careless attitude and lack of diligence. When they needed it the most, sabi niya na kung kailan nila kailangan, no, doon sila naghahanap. Amen. And sabi dito, the light they required to go out for the bridegroom was beginning to fade. Alam mo yon? Na dumating na nga, nandiyan na nga yung bridegroom ngayon, dahil ngayong ilaw nila, uunda pa na ng gawada. May maninton laba. Kaya imilyari, may late lang. Niya po, na-late po sila. Now, ang sabi dito, the spiritual oil that all believers, lahat po ng mga believers dito, o kayo po to, sa inyo po to. The spiritual oil that all believers require only comes through seeking God daily with our heart. Amen. Then, just as the manna, yung example po dito, natandaan po niyo, nung yung mga Israelites po nasa nasa wilderness, di ba? Sila po ay binigyan ng mana ng Lord only 24 hours. Doon sa 24 hours na yan, kunin mo na lahat. Magtabi ka na. Pero after the 24 hours, matatapos yan. Sabi dito, kung po yung binigay ni Lord sa mga Israelites sa wilderness is 24 hours. Now sa atin po,
So our spiritual lives need a daily refreshing. Refreshing in the presence of God. Saan natin makukuha yan? When we read the Word of God and when we are in prayer. Amen? Amen po ba? Ang mga Israelite nakaranas ng mana 24 hours. Pero yun po yung presensya ng Panginoon, hindi po siya pang 24 hours. Yung 24/7 po, sa 7-Eleven lang po yan. At saka sa, ano pa yung isa? Yung isa pa, Alphamart. No po, yung presence po ng Panginoon, hindi siya pang 24/7. Ang presensya na po ng Panginoon, hindi lamang sa church natin nare-receive. Ang presensya ng Panginoon, hindi po siya nare-receive through Bible study. Ang presensya ng Panginoon, hindi po siya nare-receive pag ikaw yung exhorter o ikaw yung preacher. You are carrier of the presence of God, church. Because the Holy Spirit is living with us. Amen po ba? Amen po. So ang sabi dito, no, we are the carrier of His presence through the power of the Holy Spirit. Uulitin ko, no, ang presensya po ng Panginoon ay hindi siya pang 24 oras. No? Ang presensya po ng Panginoon is daily routine. Rooted po yan araw-araw sa mga buhay natin. At wala siyang expiration. Amen. Hindi katulad pag bumili ka. No? Ma'am, dito po. No? Ang presence po ng Panginoon ay hindi walang expiration. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin natin, we are carriers. Sige, taas niyo yung kamay natin. Taas niyo yung kamay niyo. Sige, taas natin. Sabihin natin, deklarahan natin, I am carrier of the presence of God. Amen? Amen po. Now, sabi po dito, in Matthew chapter 6 verse 11, sabi doon, give us this day our daily bread. Amen? Inihingi natin araw-araw, no? Yung ating pagkain sa Panginoon, no? In our spiritual, ano yung pagkain na ibinibigay ng Panginoon? Through the Word of God. Amen po. Now, nasa ano na po tayo? Na wise and foolish, and then lamps going out. Number 3, the door was shut. Aalala nyo yan? Noong pong, yung 5 matatalino, handa na sila. Meron silang extra oil. Anong ginawa ng 5? Naghanap, bumili. Then, nung bumalik, pumapasok sila. Anong sinabi nung lalaking ikakasal? Sa akin, Anita. Nakakilala. Who you? Amen? Sabi dito, makikita natin yan in Genesis chapter 13:16. About kay Noah. Okay po? Sige. Genesis chapter 13. Sabi po dito, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ng isang daong na may silid. Pahiran mo ng arkitan ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan, ang sabi dito. Ang haba at 75 ang luwang at 45 ang taas. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, 1 talampakan at kalahating mula sa dulo ng atip. Gawin? Okay, tapos na po ako doon. Now, dito po, no, sabi dito, sinampol po dito uli, no, ng ni Yahweh kay Noe. Naalala niyo po yung babaeng balo? Di po ba in-instruct din siya ni Eliseo doon? Andun sinabi ni Eliseo, ano yung meron ka sa bahay mo? Natatandaan niyo po? Tapos anong ginawa ng babaeng balo? Yung instruction po ni Eliseo, sinundan po ba? Ibig sabihin, kung sinundan niya, pinakinggan niya. Pinakinggan niyang mabuti kung anong instruction ni Eliseo kasi humihingi siya ng tulong kay Eliseo.
Now, kung hindi ginawa ng babaeng balo, kung ano yung ini-instruct ni Eliseo sa kanya, hindi po niya matutugunan. Hindi matutugunan yung kanyang pangangailangan. Same with kay Noe. So dito, even yung haba, even yung luwang, even yung mga bintana, sinabi ni Lord kay Noe. Now, sumunod po ba si Noe? Now, sumunod po si Noe, di ba? At na-visualize na po ni Noe, habang ginagawa ni Noe yung ark, na-visualize na niya. Dahil meron po siyang meron po siyang sukat. Madaling gawin. Wala. Kasi kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay architect, or kung ikaw ay, anong tawag po dun sa mga magaling sa kahoy, di ba, madaling gawin yun, lalo na kung may sukat ka na. So dito, makikita natin na naman muli, no? Si Noe ay talagang sumunod. Pinakinggan yung instruction ni Yahweh. Now, sabi dito, Noah preached, at ito pa, nung natapos ni Noe yung barko, at alam ni Noe kung sino yung mga ilalagay niya doon. But, bago po lumubog ang mundo that time, nag-preach po si Noe. Sabi dito, Noe preached a message of righteousness for 100 years, but no one listened. Sabi dito, when it suddenly started the raining, they realized too late they should have act upon his call to repentance. Nung naisara na ni Noe, nung hindi pa po umuulan, hindi pa lumulubag, nag-preach si Noe ng righteousness na ito yung mangyayari, maguguno na, ayaw nilang pakinggan. Now, nung nagsimula ng umulan at yung pintuan ay sinimulan ng isinara, doon pa lang na-realize nila that they need the repentance. Amen? Nakukuha po ba natin? Many people cried out to Noah, sabi dito, to let them. Ang daming umiyak. Nagpapapasok sila. Kumatok sila. Sabi ng binasa natin, kumakatok sila dun sa may pintuan. Ang sabi nila, hayaan mo kaming makapasok. But it's too late. Sabi natin, it's too late. O, naalala nyo na naman yung babaeng ikakasal, yung lima. Dadahin ko yung lagi doon. Naalala nyo po, ano po yung nangyari doon sa mga limang babaeng hangal? Nasara doon. Ngayon, bakit po? It's too late. They are not prepared. Now, nag-share po, nag-preach po ng repentance, nag-preach ng righteousness, binalaan, remind sila ni Noe na ito yung mangyayari. Nakinig po ba sila? No. Nung naisara ang pinto, and then doon na na-realize, Noah, papasukin mo kami. Amen. Nakuha natin. De, sabi dito, but Noah couldn't open the door because it was God shut him. Si Lord po ang nag-utos na wag buksan. Amen po. The times and seasons are directly in the control of our Heavenly Father. He gave us many opportunities to repent. Amen? Minsan sinasabi natin, ba't kaya ret ang nawawala? Amen. Ba't po kaya yung mga hindi mababait, matagal ang buhay? Alam niyo po bakit? Kasi binibigyan pa sila ng chance ni Lord para magsisi. Kaya nga sabi niyo, no? Amen? So dito, sabi dito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to remind us ano yung mga bagay nating gawin at hindi mga bagay gawin. Hindi nagkulang si Lord. Sabi dito, ang may control sa lahat ng bagay, sino po? Ang ating Panginoon. Amen? Sabi dito, He give us many opportunities. Binibigyan tayo ng maraming pagkakataon ng Panginoon para magsisi. Amen? Amen po. In Jeremiah chapter 8:20, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Ayun ang nakakalungkot. Amen? Kaya nga sabi dito sa pinag-aaralan natin, we must be aware. No? Baka akala natin, minsan sabi nga, nasa loob ka ng church, hindi naman lahat ng church pagdating ng Panginoon makakasama. Amen? Intutunay na, tsuka nga Kenny. Ala niya maniisip mo Kenny. Kaya nga sabi doon dito sa bridesmaids, yung mga maiiwan dito, mga nasa church.
Haliwa, may isipin mo. Haliwa, iya, pota. Haliwaya ko itang. Totoo yun. Yung 5 virgins na foolish, nasa church yun. Totoo yan. Sabi ng Bible, we are the church. Yung mga 5 foolish, nasa church yun. Amen. Nakukuha po ba natin? Yung bridesmaids na tinutukoy dito, mga believers yan, nasa church yun. Dito pong mahilig magpaata-ata. Niya po. Akakuha tayo po. Kumbaga bala mo, ginawa na natin yung part natin, naglingkod na natin kay Lord, ginawa na natin to, tapos pagdating ng Panginoon, maiiwan tayo. Amen. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Makalungkot po yun eh. Ano sabi dito? Marami na dating narinig. Marami ng turo si pastora na ito yung mga dapat natin gawin, ganito, ganito. Pero hindi pa rin natin ginagawa yung mga bagay na kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen. Sabi kanina, the door was shut, and then, next, the Lord opened to us. In 2 Corinthians chapter 6:2, for he says, in an acceptable time I heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Why? Kanino to? Sabi ko nga kanina sa mga young people, nasa sa inyo yan. Nasa desisyon nyo, nasa pag-accept nyo, kung paano nyo ipi-fill yung mga jars na walang lalagyan o walang oil. Nasa sa inyo yan. Now, sa atin po, ang sabi dito, dumating na yung salvation sa atin, di po ba? Ang alin po, nung tinanggap natin si Lord. Amen? Nung tinanggap natin si Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, sabi doon, tinulungan tayo ng Panginoon. Yes. Tinulungan tayo para nga hindi tayo maparusahan. Ang sabi dito, tinanggap niya tayo sa tamang oras at pagkakataon na kailangan natin siya. And then, ang sabi, ano nangyari after that? Nagkaroon po ba ng salvation? There is celebration of salvation sa bawat isa sa atin nung tanggapin natin si Lord sa ating mga buhay. Ang sabi ng Bible, isang kaluluwa lamang ang mailapit mo sa Panginoon, libo-libong mga anghel ang nagdiriwang. Mahalaga po ang mga kaluluwa, mahalaga po yung ating mga kapatiran, yung mga kapatid natin, pag yan binahaginan natin ng salita ng Panginoon, yan po ay mahalaga sila sa kaharian. Kaya nga po, anong ginagawa natin dito? Bakit nagpapatuloy tayo? Bakit tayo nagba-Bible study? For nothing. Di po ba? Ano yung reason natin? Bakit may RRF? Bakit pupunta tayo ng Bible study? Bakit tayo nag-church? For nothing, para sa wala? Hindi po. Kaya tayo natin nandito ina-acknowledge natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Sineselebrate natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Alin yan? Yung salvation na ibinigay niya. Amen. At hindi lang salvation, We are after only in the salvation. Ano pa? Na tayo ay lumakad. Ano pa? Doon sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Amen po. Nakukuha po ba natin? Sabi dito, the standard required by God to enter His kingdom when it was daily within your reach. When we live our life focused upon worldly things, rather the heavenly and eternal things, we continually miss the opportunities that God has provided for us to enter into His joy and invest our life in His kingdom. Amen po? Ano po yung standard? May hinihinging standard si Lord para po tayo maka-enter, para maranasan po natin yung kaharian ng Diyos sa buhay natin. Ano po natin? Yung araw-araw po natin nire-reach. Araw-araw po natin finifill yung mga jars natin, yung lalagyan natin. Amen po ba? And sometimes po, nagkakaroon tayo ng emptiness. Pag yung emptiness na yan, marami na po tayong mga, tawag doon, marami na po tayong mga bagay na kino-confess o mga dinadahilan. Why? Because that emptiness na hindi napupuno sa mga buhay natin. Amen po. Ano po ba yung sabi dito? We reach the daily. Araw-araw, hindi po sinabing araw ng RRF tsaka araw ng linggo. Ano sabi? Daily. We need to reach daily. Amen. Our commitment, our fellowship to our King. Amen po. Nakukuha po ba natin? Then, sabi po dito,
When we live our lives, pinocus natin, no, dun sa mga bagay-bagay, no. Alam niyo po kasi, wala naman pong, nagiging worldly lang po yan kapag po siya yung napapriority. Hindi po bawal ang magtrabaho, no, po, hindi po worldly yan. Nagiging worldly po yan kapag po yan na ang nagiging sentro. Yan na po yung napapriority natin sa mga, doon po siya nagiging worldly. Amen po. Kasi po pagkamali, pastor, nanumburin ako, pastor, yung sasabihan ko po, i-Lord po, inalaw no rin blessing nga rin. Negosyo, obra, but kapag po yan ay nagiging higit na kesa sa Panginoon, doon siya nagiging worldliness. Amen po. Worldly. Parang nagiging mas mahalaga na siya sa'yo kesa sa Panginoon. Amen po. And sabi ng Bible, darating siya na hindi natin alam. Tamang dinatang niya, busy ka. Kalutan na rin ang 10 virgins. Busy ka. Sayang itang pagkakataon. The 5 virgins, they have lamps, tilaring oil, but they are well prepared. Nakukuha po ba yung pinag-aaralan natin? Amen. They are not well prepared. Busy sila. So sabi ng Lord, datang niya, kalupa na ni manako. At sabi na, at tuwing ka Lord, balang pinikit ka mo, automatic. At yun itang minukit, sabi rin yung Bible, itang minukit kayang bubong, inanakwang baba po, tang datang niya Lord. Po. So sabi dito, itinuturo po ng salita ng Panginoon that we must, kailangan po yung readiness po, no? Readiness po, no, sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po. Now, ang sabi dito, no? The heavenly and eternal things we continually miss. Mamimiss po natin. Na-miss ba nung 5 foolish? Yes. Sipan mo yan, sabi ko nga, piligmata mo, no, ka ba? Tapos mag-enter ka, katok ko, kakilala. Ala kang access, kini masakit ita. Ka-invited, kini. Tapos yung masakit, itang malan mo, itang team, itang huli. Itang motive na rin ang kakasal, susunod niya pa, matayong motive mo. Tapos sabihan da kaya ka, ako po welcome, Kenny, kasakit. Di ba? Masakit po ba? Masakit kita. Ayan, sabi dito, Lord, open to us. Amen. I-Lord po inopen ni yung salvation kaya katamo, at yung po kaya katamo nung tanggapan taya o ali. Amen po. Next, I do not know you. Ito yung masakit. Binuklat na impossible, and then sabihan ng Lord, kakilala. Now, in Matthew chapter 7, 21 to 23, and Matthew 13 to 21. Sabi dito, no, anuin ko na lang po. The believers identify who have fallen away from walking daily in love, in a love relationship with God, and return again to their worldly ways. The need, the wonderful miracles of God and His Lordship. Sabi dito, no, ang bawat believers ay magkakaiba. Sabi ko nga, iba-iba yung paniniwala, iba-iba yung level ng ating pananampalataya. And sabi dito, na-identify daw po yan sa ating pong paglakad at yung ating relasyon sa Panginoon, paano natin siya sinisik araw-araw. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi usapan dito kung matagal ka ng Kristiyano o bago pa lang. No, ang usapan dito, paano ka lumalakad doon sa gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang mas lalo natin siyang makilala sa mga buhay natin. Yung eagerness ba natin? Amen po? Nakukuha po ba natin? Then sabi dito, no? Then, anong sinabi niya? Then after that, if you are really walking, no, lumalakad na tayo daily doon sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Then ang sabi dito, the need, no? We will experience the wonderful miracles of God and His Lordship to us. Okay. Last po. All can't be shared. Sino po yung may cellphone? Diba po? Tasyo po rin cellphone. Pwede pong paki-opula. Sige. Opula mo po. Sige. Sample mo po yan. Opula po. Tapos po Una po. Okay.
Sabi po, all can't be shared. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. Amen. Sabi dito, sabi ng matatalino, 5 matalino, sabi nila, no, hindi ka namin pwedeng bigyan kasi yung langis na meron kami, para sa amin lang. So ngayon, ang gawin ninyo, sabi niya, rather, kailangan kayong bumili para sa inyo. Kailangan kayong bumili para sa inyo. Now po, ang sabi ko kanina, ang oil po ay symbolize ng Holy Spirit. At ang oil po ay tayo yon. Amen po. Now, sample ko po dito yung cellphone natin. For example po, ako po tsaka si Madam Malaya, pumunta po kami sa isang lugar. No po, sa isang lugar. Then po, yung cellphone ko po, full charge. But yung cellphone niya, lobat. Wala pong nasa isla kami. Diba? Nasa isla. Or kaya walang Ngayon po, ang mangyayari dito, kasi sabi dito, oil can't be shared because you are the oil. Tama po ba? Now, yung cellphone ko po, dahil full charge, dahil lobat yung kay Madam Malaya, sasabihin sa akin ni Madam Malaya, Pastora, pwede bang pa-share? Pa-share ng, ng battery mo, ng power mo. Ala ko po sa power ba? Sabihan ko po ng cellphone, itang charge. Ang tanong ko po, kung may cellphone ako, yung cellphone ni Madam Malaya, lobat siya, sabihan na ka ng, Pastora, pwede may bang i-connect? Ining na cellphone kung, alya po, di ba? Alime pwedeng i-share itang power na ng cellphone mo kaya. Tama? Na ang dapat mong gawan, itang cellphone mong mismo, iyang i-charge mo kitang pinaka-source. Nakakawaya? Itang cellphone mong lobat, may pwedeng manyad share. Pwede pa siguro, nung i-share may yung wifi mo, pero nung lobat siya, useless siya rin. Now, yung oil na sasabihan na ng Bible is the Holy Spirit and you are the oil. Now, if lobat ka, buri na sabyan, ka pwedeng manyad i-share kay ng asawa mo, lobat ko, saksak may kitang cellphone mo. Pwede ta, ali. Nasabihan na ng asawa mo, puta, kaya nakapanyan eh. Puto ko cinta ka, manano na yung kayan yan. Ito tayo niya, charge kita. Saan mo sa charge? Doon sa pinaka-source. Now, sino yung pinaka-source natin? Sino po? If lobat tam, if alata mong extra oil, kanino tamo po lumapit? Ang Lord. At itaimburi ng Lord kay katamo. Dumarating man sa pagkakataon ng buhay natin na nalolobat tayo. Amen. Ang gusto ng Panginoon, hindi kung kanino tayo lumalapit para ma-charge tayo. Kanino? Sometimes, tumitingin tayo sa preacher. Di ba? Minsan tumitingin tayo sa preacher. Yeah? Para mo ma-feel tamo. Pero putang muli ka, yan naman. Bakit? Aliwa naman tang source yung pinagmulan mo. Makatuon ko kitang preacher. Ano pa? Sometimes, hindi mo na-feel yung presence ng Lord. Yung comfort zone mo sa pagpupuri mo sa Panginoon, siya pa rin. Bakit? Kasi edete pa kantitang alay, balay, balay. Di ba? Nakukuha po ba natin? Sometimes yung kanta, feel. Aliwa yung paborito kong worship. Hindi yung worship, ramdam, yung flow na ng Holy Spirit. Di ba? Yung worship leader, ala yung ganong magkanta. Lalaw yung tanangan niya. I mean, sabi dito, saan po tayo dapat tumingin? Sa pinaka-source. Amen po, para mapunan. Itang malolobat mo, itang sulo mong uundap-undap, lumiwanag yung pasibayo. Kailangan tamong kumonekta. Amen, kailangan tamong kumonekta kitang tutong source, din yung source tamo, Lord Jesus. Itang emptiness, itang kikatamong kawalan, itang kahinaan tamo, Lord mo yung magpuno. Lord mo yung mag-charge kikatamo, alam yung siping mo, hindi yung kaliwa mo, hindi yung kanan mo, hindi yung pastor mo, vessel lang kami.
verse 12. Ano po sabi dito? But as many as receive Him, to them He gave the right to become a children of God. To those who believe in His name, lahat ng mga naniwala, lahat na naging anak ng Diyos, magsabi ng Amen. So kailangan po maging aware po tayo dito sa mensaheng ito. Amen. Sabi dito, each person individually must come to a place of personal encounter. Personal encounter with the Lord. Ikaw mismo, kapatid, itang battery mong labat, kailangan mo nga encounter, Lord. Lord mo yung pinaka-source tamong kinggana-gana. Nung bisa kang sikan, kung bisa kang itang lalagyan mo niya, mas lalo yung mapunan, mas lalo yung mapuno. No? Lumapit ka kitang pinaka-source sa lanang aliwa. Nung aliwa Lord Jesus. Amen? Sabi dito, a place of personal encounter with the Lord Jesus Christ. We need to buy our spiritual oil daily by seeking. Amen. Paano daw natin ma-maintain yung oil na yan? Kailangan, sabi dito, kailangan natin bilhin araw-araw sa pamamagitan ng ating pagsisik sa Panginoon. Kagising tamong habak. Niya po. Nano na po yung gagawan tamo. Sisik tayo, Lord. Amen. Nung isisik tayo po, Lord, Lord, mangusap ya kaya katamo. Nawa po dito pong pagawa ng Lord kaya katamo, gagawan talo. Amen. Sabi dito, no? We need to buy our spiritual oil daily by seeking God and rejoicing, sabi dito, in His salvation. The spiritual oil become available to all believers with the indwelling of the Holy Spirit. Praise and worship and Bible study keep the believer close to God and overflowing with fresh oil in their lamp. Ito yung mga bagay na kailangan natin gawin para maging indwelling. Ano po yan? Sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Pag sinabi ng nagpapakanta, nagpapawit, are you ready, church? Amen? Are you ready, church? Kailangan. Sa ating pagsamba, sabi dito, ano pa, sa mga RRF natin. Sa mga RRF natin, tumitibay yung ating relasyon sa ating mga ka-fellowship, sa ating mga member, tumitibay yung relasyon natin sa Panginoon, lumalalim tayo sa kaalaman ng Panginoon, right po? Sabi dito, no, and Bible study, keep the believer close to God and overflowing with fresh oil. Kuburigay ng fresh oil in their lamp. Itang sulumo kapatid, any aandak-andak, lagi yang masikan kasi full of oil yun. Full charge yun. Kaya po tang, ready na ako, Lord. Amen? Conclusion. Sabi po dito, the greatest thing any bridegroom desire is the wonderful love and adoration of his bride. Of his bride. Di po ba? Yung bridegroom, ano yung desire? No? Makita niya yung kinakasal, yung kanyang, ano tawag doon? Yung kanyang, yung babae. Bride. No po na, wonderful, maganda. Kaya di po ba doon sa ikinakasal, pagpasok ng babae, yung asawa ni Tony Gonzaga. Tony Gonzaga si di ba? Nung binuksan yung di ba? Nakita niya yung asawa, di ba? Minsan may emotion physically. Sabi nung asawa ni Tony Gonzaga, kung ano daw po yung nakita niya kay Tony nung kinakasal, yun daw po yung na-visualize niya. At sabi niya, nagtatanong siya sa Panginoon, yung talagang makakasama niya habang buhay, na-visualize din niya si Tony Gonzaga. Yung parang nakita niya. Diba? So sabi dito, the greatest thing any bridegroom desire is the wonderful love and adoration. Ang Lord ganun din sa atin. Binigay tayo ng Panginoon ng kaligtasan at gusto ng Panginoon, datnan niya tayo sa kanyang muling pagbabalik, nakasama pa rin niya.
Uulitin ko po. Example lang po yan yung bridegroom. Di ba? Kung papaano yung attachment ng bridegroom sa kanyang bride. No? Sabi dito, yung pagmamahal, yung paghahanda, yung pagkikare talagang ginagawa. Sabi dito, ganun din si Lord. At ayaw ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik, yung salvation na ibinigay niya sa atin, sa muli niyang pagbabalik ay hindi tayo kasama. Amen? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, Jesus Christ deserves our best love and adoration. Deserve niya yan, Lord. Balo niyo po, bakit? Kasi sabi na ng Bible, we are not qualified. Petawara na ka sa aming kasalanan tamo, paulit-ulit. Paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan sa Panginoon. Pero tinatanggap pa rin niya ang bawat isa sa atin. Deserve ba ni Lord yung pagmamahal natin at yung adoration? Yes, deserve niya. Di ba? Sabi ng Bible, nga karapat dapat, pero gawa na kang karapat dapat. Petawara na nga ning ganaganang kasalanan tamo. Ito pa, paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan. Pero si Lord, paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad at hindi pa rin niya tayo iniiwan hanggang sa panahon na to. Amen? When our love for Him, sabi dito, overflows each day. Sabi niya, then He will truly know us and our lifestyle will be filled with works, sabi dito, by fitting or glorified position as a children of God. Amen. Sabi dito, no, yung pagmamahal po daw natin sa Diyos, sa Panginoon, araw-araw, sabi niya dito, ay talagang totoo. Sabi niya dito, at ito daw po ay nangyayari na sa ating mga habits, sa ating mga lifestyle. Then, yung time na yon, kapatid, no, talagang mapifield mo na yung ginagawa ng Panginoon at yan ay mapifield, no, dahil dun sa wonderful things na ginagawa niya. Anong sinasabi dito? Gino-glorify natin siya, no, sa mga buhay natin. Ito yung position natin as a children of God. Amen? Deserve ba ng Panginoon yung ating love at adoration? Yes, deserve niya. Because sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kung sino man ang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen po. Sige po, tayo po ay darako sa ating communion. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay tumayo. At habang kung tayo ay nakatayo, no, manatili po tayo sa diwa ng pagsamba. Amen. At tingnan po natin yung ating aawitin, yung lyrics ng awitin na yan talagang, hallelujah, it reminds us how God is faithful, how God works in our life. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, pag-pray po natin yung ating mga communion tayo. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa oras na to. Patuloy ka namin pinapasalamatan, patuloy ka namin, Lord, ino-honor, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dinideclare po namin, Lord, as we remember, O God, ang ginawa po sa krus ng Kalbaryo. Lord, dinideklarhan po namin, Panginoon, the salvation, the love, O God, the purification, Panginoon, na ginawa mo para sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, manatili tayo sa diwa ng pagsamba. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Hallelujah. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sige. Ang Diyos
Thank you, Lord. We bless your name, O God. We worship your name, O Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Ito ang sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipam na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Let us pray. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy namin dinideklarahan at sineselyuhan, Panginoon, Lord, ang iyong ginawa para sa amin. Lord, ina-appreciate po namin, Panginoon, Lord, yung patuloy, Panginoon, na kaligtasan na ibinigay mo. Lord, patuloy namin ina-appreciate, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon. We are not qualified, but you made us qualified, O God, through Christ Jesus, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy malwalhati ka, maparangalan ka, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name. Sige, kainin natin ang tinapay. Salamat, Panginoon, Lord, sa sarong ito, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon, ang iyong dugo na nabubodo sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakakaraan, Lord. We appreciate, Lord, that the blood of Jesus, Lord, na nagmamanifest, nagre-reign, nag-rule sa mga buhay namin. Lord, we declare we are protected, we are healed, we are covered, O God, by the presence of God. Lord, we are carrier, O God, of the presence of God. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor, and praises in Jesus' name. Sige, inumin natin. Sige po, minsan pa natin awitin yung awitin na yan, yung chorus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. O magliwanag ka, Jesus! Magliwanag ka sa buhay Minsan pa sabihin natin, ko. magliwanag ka, Panginoon! Magliwanag Yes, ka sa Lord. buhay ko. Sige, sabihin natin, magliwanag ka! Magliwanag ka sa buhay Minsan pa, ko. magliwanag ka! Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah, Jesus! Magliwanag ka, Panginoon, truly, Lord God, in our life. Salamat, Panginoon, Lord, sa oras na to, Ama, sa aming mensahe sa umagang ito. Datnan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na tangan-tangan, Panginoon, ang ilaw, Panginoon, na hindi nauubusan, Panginoon, ng iyong presensya. Tangan-tangan namin, Panginoon, ang ilaw, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan namin, Lord God. Nasa sitwasyon man po kami, Panginoon, darkness in our life. But Lord, sinabi ba, through your presence, oh God, Lord, patuloy na magliliwanag ito, Panginoon, sa aming mga buhay. We are carrier of the presence of God. Lord, dala-dala namin, bit-bit namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. There is power in your presence, oh God. Sa oras na to,